Bakit ako'y nakablock ninyo sa sa cellphone? Hindi mo na balab si Lola Mama? Dati pinag-aagawan ninyo ako magkapatid. Ba't ngayon? Ba't ngayon ako? Bakit? Welcome kayo ritong mag-aama. Pwede niyong dalawin si Mami. Makakapunta naman kayo anytime na gusto nyo. Gusto ko kapayapaan ni Mami. Respetuhin natin si Mami. Nakalibing na. Bago ang lahat, ang aming puntaos-pusong pakikiramay. So yung urn ni Mrs. Nakalagay na po sa columbarium sa Marilao, Bulacan. Aso Columbarium na. Opo. Paano po napunta yun doon? Eh, ikaw ang husband, dapat ikaw ang pipirma. Kaya nga po, Senator hindi po talaga ako pumapayag na na ilagay po sa columbarium. May pag-uusap po kasi sa DSWDO na may Kawayan, Bulacan, Senator. Ano po napag-usapan sa DSWD? Nung ito-turn over po sa akin yung 2 bata, ang sabi po nila sa akin, o sige, makukuha mo tong earn ng asawa mo. Kaso nasaraduan tayo ng columbarium kasi po natapos kami 5:30. Ang sabi po talaga ng biyanan ko, may kasama po akong konsyel namin sa barangay na, o makukuha niyo to, bumalik kayo bukas, April 22. Pagdating po ng umaga, nagpaalam po yung ate ko na text, Mami Presi, kukunin na po namin yung earning ni Kay. Bigla na naman po nagbago isip ng biyanan ko na hindi niyo na to makukuha kasi ang sabi po talaga na masakit pong binitawan ng mother-in-law ko. Pagkakapirahan ko lang daw po yung earn ng asawa ko. Ang biyanan ko po galit sa akin kasi ang asawa ko po ang naghanap buhay. House husband po ako. Ako po lahat nag-aasikaso sa mga anak ko. Tapos si Miss na Nagtatrabaho po. Parang baliktad, house husband nga. May mga ganun. Virtual assistant po ang misis ko sa panggapi po siya. Nagpalit po kami ng trabaho kasi po ang misis ko ang may malaking sahod. Nandito po inyong son-in-law. Nireklamo niya po yung earn ng kanyang misis. Nilagay niyo na po sa columbarium nang walang pahintulot sa kanya. Hindi po totoo yon kasi po, kausap ko po yan ng Sabado ng tanghali. Opo. Na andito pa po yung mga kasamahan sa trabaho Opo. nung aking anak na hindi daw po pwede ang patay ay balik-balik sa dahil nanggaling na po ng Cavite, tapos ibabalik na naman doon. Ay nagkataon po, may pamahiin po ang pamilya na ang patay na nakuha na sa ganitong lugar, hindi na pwedeng ibalik. At yun daw po, ayon sa matatanda, ay kumukuha ng kasunod. Okay. Ngayon po, ipinaliwanag ko po sa manugang ko na ganon. Pumayag po siya. Kaya lang po, ang gusto niyang mangyari, that day, that time, aalis sila kasama yung 2 anak. Ang pakiusap ko sa kanya, ay huwag naman utoy, ganun. Kasi kasalukuyang nakaburo lang asawa mo. Pupul outin mo yung mga bata. Hindi ka ba naman naaawa sa asawa mo? Hindi po siya pumayag nun. So wala po akong magagawa kundi dalahin niya yung mga bata. Ngayon, nung gabi, kausap niya yung buong angkan ng anak ko. Marami siyang sinasabi, nakasinungalingan, hindi na po ako nag-react doon. Ang sinabi na lang ng father-in-law niya, Otoy, bakit ka ba uuwi ay nakaburol ang iyong asawa? At saka bakit mo isasama ang mga anak mo? This oras ng gabi. Sir, ano bang gusto niyo mangyari ngayon? Kung sino po ba may karapatan? Attorney Garrett, sino may karapatan? Opo. Ito po ay nasettle na po ng Supreme Court natin sa kaso ng Valino versus Adriano po, Senator. No? Very famous case. Supreme Court nagsabi, Sen, na in cases po ang custody ng remains po ng asawa, it is the legal husband or wife po who has the only right po. No? Kapag siya po ay surviving din, siya lang po ang may right over the remains of the deceased. Po. Okay. So ngayon, ang remains kasi nandoon sa isang columbarium, pero Yes, po. may kontrata, nakakontrata siguro itong si mother-in-law. So pwede niya i-pull out siya, pa-pull out ni Sir. Mr. Ed. Pwede po, Senator. Ayun naman pala, Sir. Di pwede natin pa-pull out. Sen Rapi, Ma'am. dapat po makukuha niyan yung earn. Hindi po siya umattend ng Funeral wala service, pong umattend sa kanila ng libing. Naku po, Mario. Bakit paano naman kung ganun, hindi Sir? ko ilalagay sa Sir, ikaw or any member of your family, hindi man na nagpakita doon Kasi po, sa funeral service. Kasi po, Senator, ayaw ko po talagang ilagay sa columbarium
yung aking Hindi, asawa. pero di ba may lamay yan? Opo, nandun naman po ako ng Sabado. Biyernes, Sabado, Linggo po sa Bulacan. Tapos, ate, Dapat po ililipat ng April 20, 21, 22, 23 sa silang po. Dahil Senator, emotional torture po ako sa Bulacan. Nasa harap po ako ng ng asawa ko, may dumadalaw. Ang sinasabi sa akin ng kaya po namatay ang asawa ko dahil sa akin. anong kasalanan niyo po? Hindi ko po alam. Gigirimate yung asawa ko. Nakapadyama akong gantong natural. Sinabihan ako, ganyan yung suit mo, igigirimate ang asawa mo, magpalit ka. Nagpalit po ako ng damit. Pagdating po dun sa crematory, bumaba ako sa sasakyan. Sabi ng bayo ko, oh, puntaan mo na dun yung asawa mo. Naglalakad-lakad ka pa dyan. Bago po nung magbo-viewing na, dun na sa ikikirimate na. So, ibig sabihin, dinidikta-diktahan ka. Apo, talaga po nagpakumbaba ako, Senator. Sino nagbayad po ng funeral service? Sila po sa Bulacan. Yun po siguro ang naging dahilan kung ba't kanila dinidikta-diktahan. Dapat yun, you should call the shots. Kasi, misis ko ito kung saan ko gustong ipalamay, doon matutupad. At kung sinong gusto kong pumunta para makiramay, yun lang pwede. Yung ayaw ko, pwedeng scratch. Pwede mo gawin yun kung ikaw po ang nagbayad. Masakit po sa kanila, masakit din po sa akin. Kaya po nagpakumbaba talaga ako. Sir, isang tanong, may mga netizen nagsasabi, pinag-aagawan daw yung patay na, sana manahimik na. Ano raw talaga ang iyong purpose? Meron ba insurance? Wala po, sir. Involved? Senator, ang misis ko lang po, yung boss niya na US citizen, meron po nagpa-GoFundMe. Ang target po nila is $9,000. Alam po kasi ng boss ng asawa ko na as husband po talaga ako, wala. Kumbaga, yung malilikom doon, Senator, kumbaga maitutulong sa pamilya. May kondisyon ba yun na yung GoFundMe mabibigay sa'yo basta't hawak mo yung earn? Hindi naman po, Senator. Hindi ko pa natatanggap. Sige. Basta gusto ko lang po, Senator, makuha ko lang po yung earn ng asawa ko. Attorney Garrett, Yes po, yung sa Senator. present columbarium na walang binigay na authorization, itong si Sir Ed, ano sasabihin niya doon sa columbarium na yun na Well, kung saan binayaran pwede po ng natin- mother-in-law? Pwede po nating samahan si Sir. Pwede po nating i-pull out po yun, Sen, without anybody else's consent. Nasa kanya po ang sole right kung saan po ilalagay o kung saan, ano po ang gagawin doon sa remains po. May Supreme Court ruling na po yan, hindi na pwedeng questionin yan, mapupunta sa inyo yung earn at pwede natin i-pull out yun kung kailan niyo gusto. Okay? Kagustuhan ko manatili sa kulimbarium ang aking anak dahil pinayagan niyang dito ilibing. Ngayon po, ang gusto niyang mangyari, kukunin niya, paglalamay uli sa silang at ililibing ulit. Wala po naman ang na gano'n, di po ba? Opo. Yan po'y walang trabaho. Missing condoling sa gastos, hindi kami humingi sa kanya dahil alam namin na siya ay walang trabaho. Ngayon, ang anak ko po, siya ang nagtrabaho for the long year. Opo. 113,000 a month ang kinikita ng anak ko. Hindi po yan na ipagamot, napabayaan po yan hanggang sa mamatay. Kasi habang tumitipa ang anak ko sa computer, from 8 o'clock in the evening hanggang kinabukasang alauna, yan naman pong asawa ay tumitipa sa cellphone at nag-i-scatter. Naku po! Scatter! Oh, yan po'y lulong sa scatter. At yan po ang iniwanang sa akin ng anak ko. Hindi ko po siya masita, hindi ko po siya mababag kasi po ayaw ng anak ko dahil ang pagmamahal po ng anak ko sa kanya, 110% Rapi. Opo. Lahat ng gastusin, ultimum pong vitamins ng manok, patuka ng manok, galit pa yan pag na-short ang patuka ng manok niya. Naunawaan ko po kayo kung bakit ganun po yung inyong damdamin, maging ng inyong mga anak, hindi maganda ang tingin sa kanya dahil nga po, diretsyo natin, parang batugan ang dating niya tapos nag-scatter pa. Ayun po yung Opo. problema niya na malaki para sa side ninyo. Ngayon ma'am, ganito, baka pwedeng mag-usap na lang kayo, pwedeng magkasundo, meet halfway, kung ano yung magandang gawin. Sir, ikaw ba, fix na ho ba yung decision niyo na kunin mo sa columbarium? Opo, Tapos sir. dali mo kung saan mo gusto. Lalagay ko rin naman po sa columbarium. Ibang columbarium? Iba po. Pero ikaw ang gagastos? Opo, may hospital bill po ako ng 289,000. Sino po nagbayad niyan? Naka-promissory note pa ho ako. Bago ko mailabas yung death certificate, nagbayad pa po ako ng 29,900. Pera yung sarili? Opo. Hindi galing doon sa pamilya? Hindi po. Ayan po yung natitirang sahod po ng asawa ko. Kaya po sinasabi nila, nandiyan ako nagbayad. Ayan po, binayaran ko. At saka po yung sinasabi nila, nag-scatter ako, Senator. Ito po cellphone ko. Kung may makikita po talaga ditong ipapaubaya ko po. At tanong niyo po yung dalawa kong anak, aminado po ako.
Nag-aalaga po ako ng manok kasi business ko po. Nagpalaki, bibenta ko. Pero hindi po ako nagsasabong. Alam po yan ng asawa ko. Nay, kung ano po yung nasa batas, yun na lang pong sundin natin. Tutulungan po namin itong si Sir, pupunta dun sa columbarium para i-pull out po yung urn and then dadalhin po sa ibang columbarium at pwede naman po kayo dumalaw. Doon na lang po sa columbarium na gusto niya. Ganito po, pwede naman po silang dumalaw. Siya lang po ang hinihintay ko. Ang mga bata, itinago niya, itinablock kami sa cellphone. O na practical sense, ito'y my humble opinion. Kahit saan naman columbarium ilagay yung misis mo, that's columbarium still. Parang gusto mo lang na-claim mo na okay, at least ako ang nag-decide kung saan columbarium ilalagay. Pero at the end of the day, hindi mo naman araw-araw dadalaw yan. Siguro pag piyesta patay lang. Yung dalawa pong anak ko na nasa akin na po, gustong-gusto po talaga kunin nila yung mami nila. Ganito pag-usapin ko po kayo ni nanay kasama sa barangay and then kapag hindi po kayo nagkasundo, kung ano na lang nakasad sa batas natin, yun ang mananaig. Sige po. Saka request din pala ng mga anak ninyo. Hello, Dede. Kayong may gusto na yung remains ng mama ninyo ay mapunta sa Cavite, sa columbarium, Opo, kami po yung may gusto din po. yung kapatid mo lalaki. Opo. Totoo. Opo. Yung lola ninyo ang gusto doon sa Bulacan. Si Lola. Hello Si po. Lola Mama. Oh, kumusta ka na, Apo? Okay lang po. Naka-enroll na ba kayo? Hindi po po. Bakit ako'y nakablock ninyo sa sa cellphone? Hindi mo na balab si Lola Mama? Dati pinag-aagawan ninyo akong magkapatid. Ba't ngayon? Ba't ngayon, Apo? Bakit? Welcome kayo ritong mag-aama. Pwede niyong dalawin si Mami. May sasakyan naman kayo nabigay ni Lola, di ba? Makakapunta naman kayo anytime na gusto nyo. Di ba may regalo akong sasakyan sa inyo kahit segunda mano? Bunso, respetuhin natin si Mami. Nakalibing na. Nakalagay na. Kita nyo naman kung gaano kaganda yung columbarium ni Mami. Binayada ni Papa Onad, 25 years sa bayad ang columbarium ni Mami tapos ipatatanggal lang nyo. Nasa naman ang konsensya ninyo mga anak? Pwede naman ninyong dalawin si Mami. O kagaya niyan, magpo 40 days. Welcome kayo dito sa bahay. Anong offer ko kay Daddy para makalimot siya? Ako ang gagastos para siya mag-abroad, sumama siya sa kuya niya. At kayong dalawa dito sa akin para mapagtulungan naming dalawa ang pag-aaral ninyong magkapatid. Doon sa mga sinabi niya, anong reaction nyo? Wala po akong masabi. Gusto ko po dito sa daddy ko po. Sorry po, la. Ikaw naman magbigay ka ng mensahe kay lola mo. Wala pong masabi. Pero mahal mo lola mo. Opo. Wala naman po akong masasabi. Parang wala naman din po akong nararamdaman. Complex po yung mga feelings ko po kasi nangyari. Okay, sige. Naintindihan ko kayong dalawa. Pag-usapin ko yung papa nyo at saka lola nyo. Susubukan namin pag-ayusin. Baka magkaroon ng kasunduan na para everybody happy, both sides. Sige po, kakausapin ka ni Atty. Garrett sa kabilang linya. Sige sa inyong dalawa. Good luck sa inyo. Pag may time, tawag-tawagan yung lola nyo. Lola nyo pa rin yan kahit diba? Ano pa man, ha? Galangin yung lola nyo. Okay? Opo. Salamat. Salamat, sir. Senator, thank you po. Thank you. Lola, maraming salamat po, Lola. Kita-kita tayo dyan, Lola. Next week, tawagan namin kayo. Okay?